Bago tayo umawit, bago tayo manalangin, isang tabi muna natin ang ating mga alalahanin, no? Ang ating mga pride, ang ating pong mga niisip sa ating bahay, ang ating mga plano, at i-acknowledge natin ng Diyos ang may hawak ng lahat. Sabi dito, sinasabi dito na ang sinasamba natin ay hindi kung sino lang, siya ang ating Diyos, ating manlilikha. Sabi dito si Yahweh na siyang ating may lalang. Siya ang dahilan kung bakit tayo nandito ngayon. Kaya ang worship ay hindi obligation, kundi natural response natin bilang mga nilikha, bilang pagsamba sa ating may likha. Sabi, He is our God. Hindi siya ng Diyos, ano? Siya ay ating Diyos. Personal ang relasyon, hindi siya malayo o hindi kilala. Siya ay Diyos na kasama natin sa bawat season ng buhay. At ang pinaka-comforting sa lahat, sabi dito, at tayo ang bayan sa kanyang pastulan. Ibig sabihin po, tayo inaalagaan, ginagabayan at pinapatagahan ng ating Panginoon. Kahit may kahinaan tayo, kahit na minsan po tayo po ay naliligaw, hindi niya tayo iniiwan. At bilang mabuting pastol, alam niya ang ating pangangailangan at ang oras ng pagod. Kaya ngayon po, sa oras ng pagsamba, lumapit tayo hindi dahil kailangan, kundi dahil ligtas tayo sa kanyang presensya. At lumapit tayo ng may pagpakumbaba, may pasasalamat at may buong pagtitiwala sa Diyos na nagmamahal at nag-aaruga sa atin. Kaya naman ngayong umaga po, handa na po tayong pumuri sa ating Panginoon. Handa na po tayong purihin ating Panginoon ngayong umaga. Ngayon palakpakan pa natin ating Diyos ngayong umaga nito. Tawagan pa natin ating praise and worship team para pangunahan po tayo sa ating praise and worship. Ayan, hallelujah! Nag-bless po ba ang lahat? Amen. And iyalaan ko po ang lahat na tumayo. Ihanda po natin ang ating mga sarili. Kung may tao lang po sa labas ay inanyayahan ko na po pumasok. At magsisimula na po tayo upang awitan at sambahin ang ating Panginoon. Ayan. Awitin po natin ang Through It All.
po yung namin. Panginoon, maraming salamat Panginoon sa mga ganito. Muli, Panginoon, narito kami Panginoon sa iyong iglesia upang sumasama kami Panginoon na magpuri, magsamba sa iyong banal na pangalan Panginoon. Lord, dalangin ko po Panginoon sa umagang ito ang aming mga kapatiran, Panginoon, na kung saan, Panginoon, sila ay paparito, gabayan mo po sila upang makarating sila, Panginoon, sa isang ito na paglalahati, Panginoon. Ganun din po, Panginoon. Salamat, Panginoon, sa umagang ito. Gabayan mo po ang bawat isa, pagpalain, Panginoon, sa umagang ito. Lord, dalangin ko po, Panginoon, ang lahat ng tatayo sa harapan, Panginoon. Puspusin niyo po, Panginoon, ang iyong banal na Espiritu upang dadaloy, Panginoon, sa kongregasyon ko, Panginoon. Lord, dalangin ko po sa umagang ito, Panginoon, na ikaw, Panginoon, ang siyang maguna sa lahat na aming gagawin, Panginoon. Magiging mga kabataan, Panginoon, mga bata, Panginoon, na narinito, Panginoon, sa kanilang mura kaisipan, Panginoon. Alam ko po, Panginoon, imunag ko po sa kanila, Panginoon, na ang paglilingkod, Panginoon, ay hindi po bigo, Panginoon, na narito lamang sila, Panginoon, upang makipaglaro, subalit, Panginoon, narito sila, Panginoon, upang kami, Panginoon, ay magpuri, magsamba sa iyong banal na pangalan, Panginoon. Lord, dalangin ko rin po, Panginoon, sa mga ito, si Pastor, Panginoon, na siya, Panginoon, ay sa kanyang karamdaman, Panginoon, abutin niyo po na yung banal na Espiritu, Panginoon, abutin niyo po ng inyong kamay, ng inyong banal na Espiritu, Panginoon, upang ang kanyang karamdaman, Panginoon, ay ito, Panginoon, ay gumaling, Panginoon, upang mapawit, Panginoon, ng kanyang sakit na kanyang naramdaman, Panginoon. Lord, ganoon din po, Panginoon, sa kanyang, Panginoon, sa kanyang kasama, Panginoon, sa tahanan, Panginoon, na kung saan, Panginoon, ay siya ay katutulong, Panginoon, upang ito, Panginoon, ay matugunan, Panginoon, ng kanyang pangailangan. Lord, bigyan niyo po sila, Panginoon, ng mahabang pasensya, Panginoon, upang kasama kanila, Panginoon, sa iyong tahanan, Panginoon. Lord, dalangin ko rin po, Panginoon, sa umagang ito, ang lahat, Panginoon, ng narito, Panginoon, ay iyong pagpalain. Thank you, Lord, sa umagang ito. Ito po ang dalangin niling sa pangalan ni Jesus. Amen. Ayan, amen. Bigyan po nga natin ng malakas na palakpak ang ating Panginoon. God is good. And all the time. Amen. Ayan. Inanyayahan ko po ang lahat na batiin po ang isa't isa na may kagalakan sa kanilang mga puso at ngiti sa kanilang mga labi. Hallelujah!
sinabi niya, di ko bibitawan ang lahat ng pangako niya. Lumalakas ang pagpapala, aking nararanasan. Di ako magtataka kung ba't sa akin napupuan. Hilaga-laguran, di mo sila saan ka mapupuan. Lumalakas ang pagpapala, aking natatandaan. Sinabi ng Diyos, alat ang buhay ko. Sinabi ng Diyos, sasakyan ang buhay ko. Kaya't ako'y magsasaya. Pagka sinabi ng Diyos ay sinabi niya, di ko binitawan ang lahat ng pangako niya. Lumalakas ang pagpapala, aking nararanasan. Di ako magtataka kung ba't sa akin napupuan. Walang hinala-kaluran, di mo silangan saan ang mapupuntan. Lumalakas ang pagpapala, lumalakas ang pagpapala, lumalakas ang pagpapala, aking natatandaan. Yes, Lord. Yes, Jesus. Sa umaga po ito ay patuloy po natin ito ang ating mga sarili sa ating Panginoon. Patuloy po natin siyang awitan at pasalamatan sa mga bagay na ginawa niya sa buhay natin. Yes, Jesus. Pusyong dalisan, aking nais. Ulitin mo, Diyos, para sa akin
Pinupuri ka namin, O Jesus. Itinataas sa iyo ang aming kamay, Panginoon. Itinataas sa iyo ang aming kamay. Pinupurihan ka ng aming awit. Sinasamba ang aming kalanasamba ang taas ng ngalan mo. Luwalhati, dadakilain, sasambahin lagi ang ngalan mo. Luwalhati, dadakilain, sasambahin lagi ang ngalan mo. Minsan pa sabihin po natin, pinupuri ka namin, O Jesus. Pinupuri ka namin, O Jesus. Itinataas sa iyo ang aming kamay. Itinataas sa iyo ang aming kamay. Pinupurihan ka ng aming awit. Sinasamba ang tanging ngalan, ang tanging ngalan mo. Luwalhati, dadakilain, sasambahin lagi ang ngalan mo. Luwalhati, dadakilain, sasambahin lagi, Panginoon, ang ngalan mo. Ang ngalan mo. Yes, Jesus. Minsan paulitin po natin, luwalhatiin. Luwalhatiin, dadakilain, sasambahin lagi ang ngalan mo. Ang ngalan mo. Sasambahin lagi ang ngalan mo. Ang ngalan mo. Sasambahin lagi ang ngalan mo. Ang ngalan mo. Hallelujah! Bigyan po natin ang malakas na palakpak ang ating Panginoon. Amen. Purihin po ang Diyos sa mga awiting makalanin na pinangunahan po natin praise and worship team ngayong umagang ito. Ayan, sa bating magsimula, pakibati naman po ang ating mga kasamahan, mga kasama natin sa gilid, katabi, kaliwa, kanan, likod at harapan. Ipakita natin na excited tayo, nakasama natin sila ngayong araw na ito. After a whole week na tayo kanya-kanya sa ating mga sariling mga bahay, mga trabaho, ay nakasama natin ang bawat isa. Kaya naman, kailangan happy tayo na makita sila ngayong umaga. Siyempre, birthday ata ni batiin naman natin ang happy birthday si Nicole. Ayan. Ayan. Praise God sa buhay mo, Nicole. Birthday niya, tita, ni Nicole. Ayan. Ayan, at this time po, tayo po ay mag-proceed sa ating testimony, sa ating pong mga kapatid na nais pong magbahagi ng kanilang mga naranasan. Ilang linggo pa lang ng 2026, pero ang ilan dito ay parang nakasign up sa Strong Warrior ni Lord agad-agad. Marami natang kinaharap na agad na mga pagsubok. Alam natin na sa mga pagsubok na hindi tayo pinabayaan ng Panginoon. Kaya bukas po ang ating harapan sa ating pong mga kapatid na nais magbahagi po ng pagkilos po ng Panginoon sa kanilang mga buhay.
katatagan ng iyong pananampalataya. Pinapasalamatan ko ang buhay ko dahil mula nung maliit ako, talagang pag itinuro ng mga nakakatandang mga kapatid, mga magulang, talagang anuman ang nangyari sa buhay mo, talagang may Panginoon, may pananampalataya. Masaya ka kahit wala kang eyebrow, di ba? Lipstick. So, salamat sa Panginoon. Yun po ang aking pinapasalamatan sa Panginoon. Nagpapasalamat ako sa Diyos sa kalakasan at buhay at salamat sa araw-araw na kumbaga ay yung kalakasan na binibigay ng Diyos sa aking lupang katawan. Salamat sa lakas na galing sa Kanya. I-share ko lang po nung pumunta kami sa pinsan ko sa Bacolod kay Jessica. Nakita ko yung kabutihan ng Diyos sa buhay niya. At salamat nga pala sa mga panalangin natin na tunay na ang Diyos ang tumugon kasi nung mga panahon na pinag-pray natin siya, yun yung kasalukuyan na hindi siya makabangon. Pero ngayon, nakakaano na siya awa ng Diyos, kumbaga nakaka-move na siya. At looking forward po na sana sa pamagitan ng gamutan ay makalakad siya. Kasi binibigyan na naman siya ng doktor na assurance na within this year, Lord willing, makakalakad na siya. At kiniklaim namin na sa pamagitan ng kabutihan ng Panginoon at sa pamagitan ng faith niya kay God, ay makakalakad siya, hopefully. Kasi nakikita ko yung totally na pagbabago ng Diyos sa buhay niya. Kasi nung mga nakaraan, na-share niya rin sa amin na kahit na nakakilala siya sa Panginoon, kahit Kristiyano siya, pero hindi siya totally na born again. Nakakalungkot Nakakalungkot isipin na mayroon palang ganun. Na baka isa rin sa atin ay ganun din ang mga sitwasyon natin. Na kumbaga Kristiyano tayo, nakakilala tayo sa Panginoon, naglilingkod tayo sa Panginoon, pero hindi tayo na born again. Yun ang share niya sa akin na doon niya daw nakilala na tuluyan ng Panginoon kasi may natin na siya conference na nagtalakay kung paano yung totally ng pagka-born again. At in-share niya rin sa amin na tinamaan din ako kasi ako, Kristiyano ako pero totally that time ay hindi rin ako na-born again. At nagpapasalamat ako sa buhay niya kasi sa pamagitan ng kanyang mga testimony, sa pamagitan ng naranasan niya sa buhay, at sa pamagitan ng kanyang share sa amin ay na-realize namin na may pagkukulang pala kami sa harapan ng Panginoon. Na asang-asa tayo na ay ligtas ako kasi nagsisimba ako pag-linggo, ay ligtas ako kasi nagpapagamit ako sa Panginoon, ay ligtas ako kasi ginagawa ko ang gawain ko sa simbahan, pero hindi po pala yun ang pagka-born again. Ang pagka-born again po ay yung totally na pagtanggap natin sa Panginoon Jesus. Kung paano natin pinapamuhay. Kaya ako sablay din ako kasi sablay na din talaga. Pero nagsusumikap din ako na sa pamagitan ng mga salita ng Diyos ay si Lord lang nakakaalam kung saan tayo dadalhin ng ating faith sa Kanya. At nagpapasalamat din ako sa Panginoon sa kabila ng mga karanasan namin sa 2025 ay nakikita namin yung promises ni God sa aming mga buhay. Napagamat napakahirap ng 2025, looking forward po sa 2026 na nawa ay lahat ng mga pagsubok, lahat ng mga trials, lahat ng mga circumstances na dumarating sa pamilya namin ay mapapalitan ng total blessing na nagmula sa Panginoon. Na nawa ang buo naming pamilya ay maglingkod sa Panginoon. Kasi napakasaya po na isang pamilya na naglilingkod sa Panginoon. Nakikita ko yung pamilya ni Brother Johnny. Makampleto sila. Mama, papa, anak na bunso. Napakasaya po. Tingnan na isang pamilya ay naglilingkod sa Panginoon. At yun po ang pinipray ko sa Panginoon na ayaw ko ba kung ano pang gagawin ng Panginoon sa buhay ng mga anak ko. Pero yung apo kong dalawa nandito, salamat sa Panginoon sa buhay nila. Pero
talaga sa kabila ng mga pagsubok, sa kabila ng mga nangyayari sa buhay ko ay pinipilit ko na huwag makawala sa kami ng Panginoon. Kasi wala na akong ibang inaasahan kundi ang Diyos lamang na aking pinaglilingkuran. Salamat sa Panginoon na kumbaga nandito ang bawat isa sa atin na patuloy na sa kabila ng mga pagsubok ay patuloy na naglilingkod sa ating Diyos na buhay. Binabalik ko po ang mataas na papuri at pasasalamat sa tanging pangalan lamang ng ating Panginoon Jesus. Gagalit si Lord. Kasi nakukonsensya ako pag Lord, pinagaling ka tapos hindi mo mention. Kasi nga po, nung auno ba yun, Desperas, di ba may prayer meeting nga dito. Natanay ako ng kapatid ko, pero nung time na yun po talaga, inaatake na po yung tiyan ko dahil sakit-sakit po talaga ng tiyan ko, parang pagang-paga. Tapos ang akala ko nga po ay nag-New Year po talaga akong masakit ang aking tiyan. Sabi ko kay ate, nagpahilot na ako pero masakit pa rin. Sabi nga niya, baka appendix na yan. Talagang nag-decide na talaga akong magpa-diagnose na magpa-check up kung ano talaga yung aking nararamdaman. Kasi sabi ko, Lord, hindi ako pwedeng magkasakit kasi maraming umaasa sa akin. Kasi minsan nga yung mga kamag-anak ko, minsan hindi ko rin talaga nasusuportahan ng kasi nga minsan pinipick up na lang ako doon sa bahay. Tapos, syempre, kung pinick up ka, alam naman mapahiya rin yung tao kung malayo pang lugar siya pumunta. Pero, pasalamat po ako talaga sa Panginoon dahil pinagaling na po ako. Praise the Lord! Puri po ang Diyos sa buhay! Kasi nga po, talagang wala na po akong sakit. Talagang pinagaling na po ako talaga. Sabi ko, Lord, talagang ang Diyos po ang makapangyarihan. Pero minsan talaga meron akong nahawakan ng mga tao na nagagalit sa akin ng demons. Pero hindi tayo dapat magpa-apekto sa mga demons. Kasi nga, tayo nga ay katulad sa pamilya. Maraming mga tao, pamilya mo, born again ka, talagang tinitira pamilya. Pero ipanalangin na lang po natin sa Panginoon. Sa Diyos na lang po tayo kakapit. Sa Diyos po ang papuri. Ayan, hallelujah. Medyo masakit po kasi yung nalamanan ko. Pero alam ko, bubigyan ako ng Panginoon ng boses para mapagpasalamat sa Kanya. Ganyan po. Baka kasi nagtatampo na po sa akin si Lord 2 weeks. 2 weeks na po ba? 2 weeks po kami din nakapag-simba. Pero ganun pa rin po Mamas po ako napapasalamat sa Panginoon sa tibay at kalakasan na loob na tibay at kalakasan na loob na pinagkakalob niya po sa akin sa mga pagsubok po na naharap po namin ngayon. Salamat po sa lahat na nananalangin po para po kay Lolo. Pag talagang alagad ko po ng Diyos, talagang hindi kayo napababayan. Kaya, alam ko po na may plano ang Diyos na mga suliran o problema po na kinakaharap na alam ko po na may plano ang Diyos na may kapalit po itong lahat. Lahat ng pagsubok na nararanasan ko po namin. Talagang sakit ko sa loob na nakita po si Lolo na nahihirapan. Pero po, alam ko na lumalaban po siya at titibayan niya po yung loob niya palagi at talagang alam ko po na ang Diyos po ang kikilos para sa buhay niya. Palagi pa ako magdarasal na panakasimba po siya dahil alam ko po marami po siyang mission dito sa lupa. Maraming salamat po sa inyong lahat.
pong pahatid ni Lolo na lubos po siya nagpapasalamat sa mga nananalangin. Gusto niya po talaga magsimba pero di ba po kayo ng katawan niya at talagang pilit siyang lumalabat araw. Salamat po sa Panginoon dahil hanggang ngayon po ay kapili ko pa po siya, kapili pa po namin siya. Talaga na lang gusto niya po talagang lumaban sa sakit niya. Kaya grateful po ako na kahit pa paano po na doon po ako umuhugot ng lakas ng Lord dahil alam kong kaya niya pong makarecover. Ito, minsan pasaway siya. Yan. Bibigyan po siya ni Lord ng wisdom and strength pa rin. Kahit na makikita mo talaga sa kalagayan niya na parang wala ng pag-asa pero ganun pa man. Sa Diyos pa rin po ang papuri at pasasalamat. Talagang lubos po ako nagpapasalamat sa Kanya dahil talagang hindi niya pinapabayaan si Lolo at alam ko po na sa piling niya ay ligtas ang lolo ko po, si pastor po natin. Ayan po. Salamat din po sa Panginoon na na-survive po namin yung last year po na panibagong taon ngayon. Dalangin ko po sa Panginoon na patuloy niya bigyang kalakasan ang bawat nato sa buhay. Ganun po yung mga nagmamahal sa amin. Dalangin ko po na palakasin niya na po si Lolo at unti-unti niya pong pagalingin si Lolo sa tanging pangalan ng Panginoon Jesus. Hallelujah. Salamat po sa Panginoon dahil sobrang ang dami po niyang dami niya pong blessings na binibigay sa amin kahit na sobrang komplikado ng sitwasyon namin ngayon. Yung mama ko po andito po ngayon para alagaan si Lolo. Tapos po ang nangyari po, iniwan niya po yung pamilya namin doon sa Manila para po kay Lolo. Dahil wala po talaga pwedeng mag-alaga sa kanya. Meron naman po pero mga busy na rin po. Para talagang grateful din po ako na pinagkaloob niya po na maparito si mama kahit na yung sitwasyon po doon sa Manila is wala pong katuwang doon yung mga kapatid ko po na maliliit na pwedeng mag-guide sa kanila kasi may mga kanya-kanya na rin po bagay na yung mga ate at kuya ko. Ganun pa man, talagang sobrang bait ng Lord sa buhay ko. Pasalamat po ako sa panibagong taon ko last year, nung December 30 yung birthday ko po. Kahit pa paano po, kahit simple lang po yung araw na yun, parang sobrang normal na araw po pero sobrang saya po ng puso ko kasi kapili ko po si Mama tsaka si Lolo. Natawa nga po ako sa kanya nung time na yun, birthday ko kasi inisip niya pa rin na tinatanong niyo ko ang gusto ko. Sabi ko, pagaling po kayo. Total po kasi yun, pag magpa-birthday ako, tatanong niyo ko anong gusto ko, tapos binigyan na po ako ng pera. Tapos hindi ko na po yung lahat ng gusto ko. Hindi ko nakasanayan, pero kung wala na magpagaling po kayo. Ayan po, papasalamat po ako sa Diyos. Sa Diyos po ang papuri. Salamat din po sa buhay ni Nicole na sasamahan po ako sa tape. Na talagang magpano kay Lord. Para mag-serve kay Lord. Talagang papasalamat ako sa buhay niya kasi si Lola po itong tuwalan sa kanya. Gusto niya po kasi dito sa Santa Fe. Hindi tuloy po si Nicole para daw po may pag-apit sa simbahan. Yung nagkakwento ko si Lola, sobrang lahat po ng loob ko. Kung ano pa yung kinakagaan ng loob niya, din po ako. Masaya na rin po ako. Hindi po sa Diyos po papuri. Umagang ulit. Ako'y pasalamat din sa Panginoon sa umagang ito. Nakakatawa ng puso yung sinabi ni Karina na sama-sama naglilingkod sa Panginoon sa pamilya. Ayan naman ang purpose ng Panginoon sa atin, di ba? Yung magkasama tayo na sa
paglilingkod sa Panginoon. Kaya yung mga magulang dyan na kasama ang pamilya, isama naman po natin lahat ng ating pamilya. Kasi yun po ang masaya po na sama-sama naglilingkod sa Panginoon. Minsan nga sa aking mga anak, ako rin ay nagagalit sa kanila kasi lalo na si Kim, pag yan ay nakaupo, naka-email, pagising sa umaga hanggang gabi na. Kaya minsan, nagsisirimon din ako sa kanila kasi hindi rin maganda yung ganong kuhan kasi meron yung side effect. Kasi yung aking nabalitaan nung pamangkin ni Kabong na kay Sindang ay nalipasa ng kain kasi sa sobrang email hindi na naisip kumain. Kaya ang nangyari ay bigla na lang daw tumirik ang mata. Kaya ngayon hindi pa gumagaling. Hindi kumakain, bigyan ng pagkain, hindi kumakain. Hanggang ngayon malaki na ang ginastos. Kaya doon sa mga anak natin, huwag niyo pong pabayaan sapagkat tayo rin po ang magulang ang apektado doon sa mga anak natin. Ganoon din po, nung nakita ko po sa Facebook, yung nakaratay na yung ating kapitbahay na si Kagawad Ising, ay na-stalk pala yun. Maalala ko po, kasi ako nag-maintenance din eh. Minsan, inaabot ako ng tangali sa bukid. Kaya bawal diba yun sa yung katiblan. Kaya salamat sa Panginoon kung ano yung gabay sa atin ng Panginoon. Sabi ko, siguro yun ay sobrang kasi ang gabi na yun parang may hulangan sa kanila, baka sobrang kain ng mataba, baboy. Kaya iwas din. Kasi yung lahat ng sobra ay bawal din. Kaya ang salamat po sa Panginoon, lahat ng mga ganun na mga pagkain, iniiwasan po natin yan. Kaya doon sa bahay, yung mga bakante doon, taniman ko ng gulay para kumbaga yung ating kinakain ay sariwa. Hindi yung bibili ka lang doon sa tindahan, hindi mo alam, bubog pala yun ng chemical. Kaya hindi mo alam, baka ngayon isprehan, 3 araw, pinitas, bininta, binili natin, ay mayroong side effect yun sa ating katawan. Kaya mas maganda, sabi nga, hindi mo na kailangan bumili ng rep para lagyan ng gulay. Kung may tanim tayo sa ating paligid, sa ating bahay, ay may parang, meron ka na rin rep kasi lagi sa yung ating kinakain gulay. Yun po ang ating napasalamatan sa Panginoon. Pasalamatan ko rin po sa Panginoon yung ating bukid ngayon talagang nangailangan ng pinansyal. Salamat sa Panginoon kasi nandyan ang ating tuok na kaagapay sa estusin. Talaga si ating chairman, si Lorna, talaga ating nagpasalamat sa Panginoon sapagkat siya rin ay na-convert para sa born again. Kaya salamat sa Panginoon. Chairman na born again. Salamat sa Panginoon. Salamat din ako sa Panginoon sapagkat sa pang-araw-araw na buhay, nandiyan na sila ang gabay sa aming pamilya. Kaya, bagamat ngayon sa taong ito ay dalangin ko sa Panginoon na lahat tayo ng mga Kristiyano dito sa Santa Fe ay umangat naman ang buhay. Para sa ganun ay makatulong tayo sa ating iglesia. Yun lang po aking salamatan sa ating Panginoon. Umaga sa atin lahat. Nagsalamatan ko ang Panginoon sa buhay ko rin na sa edad na ito, pero salamat sa Panginoon sa kalakasan. At salamat na yung ilang araw din ako pabalik-balik sa doon sa Talukan na nakatalog din ako doon, pero kulang ang punla. Kaya pare-pareho na lang tayo sa inyo, sabi ko na mag-direct. Kaya po rin ang Panginoon na ang buhay natin talaga ay hindi natin maano, pero kung tayo sa Panginoon, tanggap natin. Yun nga, nabanggit na pero toto na yung kay Chris. Kaya sana sabi ko,
ano kami na, ipanalangin natin. Sabi ko, magpakatatag kami, dahil nanas ko rin yan. Sabi ko, ang biyaya ako, andyan lang yan. Sabi ko, basta tayo, huwag kayo mawala ng pag-asa, ang magpakatatag, huwag ka-stress na, para ikaw hindi ka rin kakumang lumaypay. Kasi kung ikaw nakakumanghina, sabi ko, wala, na buhay. Kaya, puri ng Panginoon na talagang ang buhay natin, ang buhay ko, ay basta tayo talaga maglingkod sa Panginoon, andyan lang yung kanyang mga biyaya at ang kalakasan. Kaya ako kanina sana, hindi rin dito kayo, pero inisip ko pala, baka, kasi tapos na kami sa pagdadirect, naka-request ako ng busin ko, hindi ako makapagsimba doon. Mayroon din doon malapit, yung ibang pero kung minsan, hindi rin ako daw, hindi baka ako nasanay, kaya sabi ko, minsan nga, hindi rin may iwasan, kasama kami ni Romy. Pero ibig sabihin, iba talaga rin dito sa akin. Kaya lang, minsan ang nagpapalakasan sa akin, na sabi ay, iisang Diyos ng ating pinaglilingkuran, sabi niya. Kaya sabi ko, wala yung kaya lang sabi ko, basta tayo na sa Panginoon, kahit saan tayo tulong ng mga kahoy, para tayo ay maglingkod at ang puso natin sa Panginoon ay talagang ang Diyos andyan sa ating nakita. Puri ng Diyos. Ako rin po ay sumagpa ako ng pagtotoo sa Panginoon. Bago po ako mag-testimony ay nais ko po munang mag-share. Share po ng dito po sa Isaiah 59 verse 2. Sabi po dito ay, ang masasama ninyong gawa ang dahilan ng pagkawalay ninyo sa Diyos. Nakasala kayo kaya hindi ninyo siya makita at hindi niya kayo marinig. Ang verse po ito ay nais kong bigyan ng reflection po sa aking buhay at sa iba kasi ito po ay para sa lahat po. Bilang isang tao po talaga ay kapag napapayaan po natin ang ating sarili, lalo po sa paglipas sa pagkain. Ako po talaga ay bumabalik-balik sa akin yung ulcer o acidic. Kaya minsan po talaga dito sa verse na ito ay talagang para naman po talaga ito ay merong yung kumbaga reflection kasi kapag napapayaan natin yung ating pagkain physically, kapag meron na tayong ulcer o acidic, wala na po talagang ganang kumain. Kumbaga nawawala yung ganang kumain, kumbaga na itudura na lang. Ganon din po ito sa physical po, ay sa spiritual po na buhay. Na kapag po ay wala po tayong devotion talaga sa Panginoon at wala din, bihira tayo manalangin, talaga ang spiritual po natin ay nalalanta po talaga. Kumbaga, kasi yun po ay yung spiritual po natin ay hindi po talaga magkaiba po talaga kasi kaya minsan po pag yung ating kumbaga sabi ng Panginoon sa Corinthians po na ang ating katawan ay templo ng Diyos, kaya pagpatuloy po natin na ginagawa yung kalooban ng Panginoon, ang Espiritu din ng Panginoon, ang kanyang Holy Spirit ay tumutulong sa atin maging sa pananalangin. Kaya minsan po ay talagang minsan sa ako dahil ako po nag-iisa lang doon sa aking tuluyan ay noong nakaraang taon ay talagang every night po talagang may prayer ako, pero habang sa tumatagal ay parang nandun talaga yung tinatamad ka pagdating sa prayer, inaantok ka pagdating sa pagbabasa, kaya nandun talaga yung gawa ng away na ayaw ipagawa yung gusto ng Panginoon. Kaya salamat po sa Panginoon dahil kumbaga sabi nga sa awit na sapagkat hirap ng puso ay naglalaho, kaya pag naglaho talaga ating puso sa Diyos ay wala po yung kagalakan, wala po yung masayang awitan at pagpapasalamat sa Panginoon. Kaya nagpapasalamat ako ngayon sa Panginoon sa
sa buong buhay ko rin na kumbaga hindi naman sabing birthday ko ngayon ay kumbaga salamat sa Panginoon dahil minsan ay kumbaga na hindi man tayo sabing perfecto maging sa trabaho ay kumbaga sa pakikitungo kailangan as Christian ay patuloy po tayong liwanag sa Panginoon. Kaya hindi ko po may sabi ng lahat dahil wala na po tayong oras. Kaya salamat po sa Panginoon, sa Diyos po. Amen. May hahabol po ba? May maganda lamang po na na mag-start talaga tayo ng maaga, lalo na kung marami gusto magpatotoo tuwing Sunday para maaga rin po tayo makatapos. Ayan, purihin po ang Diyos sa buhay po natin mga kapatid na nagbahagi po kung paano kumilos ang Panginoon sa kanilang mga buhay. Ngayon po ay dadako po tayo sa pakikinig sa salita ng Diyos, pero bago po yan ay kayo po nang basahin ko po yung ating text po ngayong umaga. Ito po ay madadagpuan sa Filipos chapter 3 verses 13 to 14. Sabi po dito, 13, mga kapatid, hindi ko ipinapalagay na nakamit ko na ito. Ngunit isang bagay ang ginagawa ko. Habang nililimot ko ang nakaraan at sinisikap na marating ang layuning nais kong makamtan, 14, nagpupunyagi ako patungo sa hangganan upang makamtan ang gantimpala ng pagkatawag sa akin ng Diyos sa pamamagitan ni Jesucristo, ang buhay na nasa langit. Purihin po ang Diyos sa pagkabasa ng kanyang mga salita. Ngayon po ay pakinggan pa natin pong Pastora ng Loisaga para sa atin pong Word of God ngayong umaga. Okay, ako lang to, bagong gupit. Okay, para hindi kayo magsama sa akin, susunod na linggo may kulay na yan. Para lagi kayo nakatingin sa akin. Okay, hindi naman yan. So, mainit lang po. Bagong ano lang. So, tuloy po ang sa umaga nito, siguro, pwede na tayo umuwi, no? Sa dami na nagpatuto, talagang solve na tayo. So, sa umaga nito, tayo po muna yung manalangin. Panginoon na makapangyarihan sa lahat, tunay nga o Diyos, napakabuti mo sa amin. Bagamat minsan, Panginoon, ay hindi po namin maiintindihan ng mga pangyayari po, Panginoon, sa buhay namin na nangyayari. Ngunit isang bagay lang po ang dapat namin gawin, ang pagkatiwalaan ka. Sapagkat meron ka pong mga bagay na ginagawa sa amin, Panginoon, na hindi po namin maintindihan, ngunit ito po yung kalooban mo para sa amin. Lord, muli, sa umagang ito, nawang yung mga salita ay maging isang daluyan ng pagpapala, Panginoon, sa buhay ng iyong mga anak. At itong salitang ito, O God, na maririnig nila ay pamuhay nila upang sila, Panginoon, ay patuloy pong makapaglingkod at patuloy, Panginoon, mamuhay ayon sa iyong salita. Purihin ka, Panginoon, buksan mo po ang bawat isipan, Panginoon, ang bawat spiritual na mata at tayo na, O God. At iwan ang iyong lingkod, O God, na gagamitin na maging daluyan ng iyong mga salita ay kayo sumagpala. Salamat po, ito ang mga dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen. So, purin po, Panginoon, sa umagang ito, ating po munang tapik-tapikin ang ating katabi para huwag makatulong. Okay. Pag nakatulong, tapikin nyo na. Huwag yung babatukan, tapik lang. Tapik. Okay. So, purin po sa umagang ito. Okay. Actually, nung hindi pa ako nanood ng TV noong Friday. Sabado na ako nagbukas. Sabi ko, ayaw ko na makita ito. Pero pagbukas ko ng TV, yung pa rin ang balita. Alam niyo po ba ano yung nangyayari sa Quiapo? Grabe. Sabi ko, kasi parang ang bigat-bigat ng dibdib ko. Bakit ba itong mga taong ito? Kinakailangan pang magpakahirap. Kinakailangan pang madapa, mapilayan, masiko, kung ano-ano nangyari. Para lang maganap yung gusto nila. Hindi naman natin sila hinuhusgahan. Kasi yun ang kanilang pangapalataya.
paniniwala. Pero hindi mo maintindihan. Pero kaya kailangan meron pang dapat mamatay. No? Parang pagbukas ko ng TV kahapon, yun ang balita agad. 4 ang namatay. so parang sabi, ang bigat-bigat ko ng dibdib ko dahil sabi ko, bakit yung mga tao so kinakailangan pang may matay para lang matugunan yung devotion nila. Matugunan lang yung ano ng kanilang tawag dito, pagsasakripisyo. Sabi ko, ang kausap ko yung mga tao na gano'n, bakit ba gano'n? Gano'n ba kabigat magbigay ng biyaya ang Diyos? Gano'n ba tumugon ang Diyos sa buhay ng tao? Kinakailangan ba meron mamatay? Kinakailangan meron pang mapilay? Kung ano-ano pa? No? Gano'n ba tumugon ang Diyos? No, amen. Pero gano'n yung kanilang devotion. At tuwang-tuwa pa, parang tuwang-tuwa pa sila na 30 hours and 59 minutes lang. Ganun ang tao. Napanood niya ba sa TV? Para talagang alon. No, parang yun ang enjoyment na makita ng buong mundo na ang mga nagde-devotion na ito, may mga kanata na ito na para silang alon kung paano nila sambahin at pasalamatan ang Diyos nila. No? Nakapunas lang. Punas lang. Okay na yun. Pagpapala na yun. So, imagine ninyo mga kapatid, yung devotion nila sa Diyos na yun, na hindi nakakakita, na hindi nakakalakan sa paluin na pag magkanda sira-sira pa yung kanyang sasakyan, hindi yung gagalaw. So, gano'n ka-devotion. Tayong mga naniniwala na ang ating Diyos ay buhay. Amen? Bakit hindi gano'n yung devotion natin? Patungo pa lang sa simbahan eh, parang may laging kadena. Kapag simba ba ako, hindi. Yung simba ka, hindi na lang kasi hindi pa ako nagpaglaba. Yung labahin lang, nahihila na tayo ba. Pero sila, grabe. May namatay pa ang journalist. May namatay dahil sa pagka-ipit doon sa, ano tawag nila doon sa kayang andam nila yan, yung kanilang kariton. May naipit doon at namatay. Makita mo, binampal niya na. No, binampal niya. Talagang hinila. Pag nakaakit pa sa damit, hihilahin na gano'n. Grabe, nahuhulog. Pero sige lang, masaya sila sa kanilang ginagawa. Tayo mo ba masaya sa ating ginagawa ngayon? Amen. Dapat lang. Grabe. So, yung kanilang devotion ay grabe. So, makuha lang sana natin yung kahit na 1% ng devotion nila sa Diyos nila. Pero nakakalungkot. Meron pang isa na nakagimbala sa dibdib ko. Bago ako magsimula. I have 15 minutes. Okay. Meron pa ako nakita na talagang LGBT Christian Church. Wow. Meron na sa Pilipinas ang ganito. LGBT Christian Church. Kasama na talaga ang mundo. Imagine mo, ang mga bakla at tumboy masarili ng simbahan. Tama ba yun o mali? Mali. Hindi natin sila hinuhusgahan. Hindi natin hinuhusgahan ang bakla at tumboy. No? Hindi. Mahal sila ng Diyos. Sapagkat ang Diyos ay para sa mga sugatan. Para sa mga mahihina. Doon inaabot ng Diyos yun sila. Mahal ng Diyos sila kahit na bakla, tumboy ko sila. Pero kahit na inaabot ng Diyos sila, pero kinakailangan tumayo tayo sa tama, sa katotohanan. Ano ba ang katotohanan? Ang katotohanan ay nilikha ng Diyos ang tao na isang babae at isang lalaki. Wala nilikha na bakla o tumboy. Yun ang katotohanan. Although mahal ng Diyos, inaabot natin sila, kaibigan natin sila, mahal sila ng Diyos, mahal sila ng Diyos. At hindi natin sila pwede itahol. Pero, ang kalakip ng pagsunod sa Diyos ay ang pagbabago. Amen? Kahit na bakla ka pa, kahit na tumboy ka pa, kapag lumapit ka sa Diyos, tatanggapin ka ng Panginoon. Pero, kailangan mo magbago. Pero eto, may simbahan na sila. So ano ang ipopromote nila doon? Magpatuloy sa kabaklaan? Magpatuloy sa katumbuyan? Yun ang ikinangat na pangaral? So nakakalungkot na kapatid.
Kaya panghawakan nyo ang inyong mga palataya. Kasi palala ng palala ang mundo. Kung hindi nyo po panghahawakan ang palataya, baka kayo nakaupo dyan. No, na nasa Diyos, sabi na ng pala sa Diyos, ay lumapit sa inyo at mapauo kayo. Ay, oo nga, paulaw sa Kristo. Baka mapauo kayo. Bakit? Kasi nga, hindi nyo tinataluan ang ating panghahawakan. Baka tayo maligaw. Kaya mga kapatid, ipag-pray natin itong mga bagong tao. Hindi man natin sila kayang kontrolin o sabihan, pero idulog natin sa Diyos na buwagin, sirain ito ng Panginoon. At kung hindi man ito mangyari, guardahan ninyo ang inyong pangkalipatan upang anumang dumating ay hindi kayo mapasama. Hindi kayo mapasama. Okay. Ako po may topic. Bibilisan ko na lang dahil wala tayong oras. May topic po tayo na pag-usapan po natin ay po January pa rin. Kaya pag-uusapan natin ay ang year 2026 pa rin. Right? Pa. Pag may right, may wrong. Kasi tayo sa right. Yun yung wrong kanina. No? LGBT Christian Church. Oh my God. Parang nakakaduro. Ginamit pa ang Diyos. Para lang maging maganda ang nilang pangalan. Right pa. Tamang daan ang ating pag-uusapan. Sabi po sa ating verse, Philippians 3:13. Okay, bukas. Sabi po, lahat po tayo, basahin natin. Brothers and sisters, lahat po tayo. Brothers and sisters, I do not consider myself yet and have taken hold of it. But one thing I do, forgetting what is behind and straining toward what is ahead. Press on toward the goal, to win the prize which Christ has told me heavenward in Christ Jesus. Tagalog. Paano Tagalog? Mga kapatid, hindi ko ipinapalagay na nakabit ko na ito. Ngunit isang bagay ang ginagawa ko. Habang nililibot ko ang nakaraan, ay sinisikap na marating ang layunin na nais kong makamtan. Nagpupunyagi ako patungo sa hangganan upang makamtan ang gantimpala ng pagkatawad sa akin ng Diyos sa magitan ni Kristo Jesus ang buhay na sa langit. Sino tumawag sa atin? Si Jesus. Okay? Huwag mong aalis ito. Okay. So, tingnan po natin ang verse. So, baka doon sa English. Forgetting behind. May kinakalimutan tayo sa back. No? Behind is straining toward what is ahead. Okay, ano yung Tagalog to? Okay. Nililibot ko ang nakaraan. Meron tayong dapat kalimutan. Mga kapatid. Ano yun? Yung mga nakakaraan na wrong na daan. Okay. Yun ang dapat natin kalimutan. Dapat malimutan natin yung mga daan. Yung mga bagay. Yung mga memories natin nakakaraan na hindi naman nakakatulong upang tayo ay lumago. Bagkot, ang gawin natin, sikapin natin. Pag sinikap talaga ito ay pagpuntigahan natin. No? Na makalimutan, maalisyon, dahil meron tayong bagong nais na makamtan sa ating hinaharap. Okay. So, ang tanong po, paano nga ba magkakaroon ng tuwid sa daan? O tuwid na simula ngayong 2026 upang magpatuloy na magkaroon ng malalim na ugnayan ng Diyos. Ang purpose natin ay magkaroon ng malalim na ugnayan sa Diyos. Paano natin makakamit ang malalim na ugnayan sa Diyos? Doon sa tuwid na daan na yan. Tuwid. Hindi dating daan, ha? Tuwid na daan na nais patahakin natin ngayong 2026. Ang nais ng Diyos ngayong 2026 ay mapunta tayo sa tuwid na daan, sa tamang daan. Okay. Una po, huwag limon na limon sa bagtot na nakaraan. Huwag tayong limon ng limon. Noon, maganda ako. Ngayon, pangit na ako. Okay. Noon, gwapo ako. Noon, mayaman ako. Ngayon, wala na ako. Nalalagay ko yung salamat naman sa hangin. Nalala ko yung pinsan ni Marlo na kung sino nakakaalam ng mga matatanda pa na may sawmill, Loizaga sawmill sa San Jose. At talagang ang buhay nila ay napakaganda. Okay? Pero itong pinsan nito ni Marlo na ito na may ari ng sawmill before na talagang nagtamasa ng kayamanan. Alam niyo po ba,
binigyan ni Marlo ng tricycle. Abay, sagot kay Marlo, hindi ko pinangarap ang tricycle. Ay, mapangarap mo. Binigyan na ng tricycle. Binigyan na para kasi bumagsak kong kabuhayan niya eh. Talagang totally down. Yung anak niya pinag-aral yung pag-aral niya sa Manila ng mga panahon na yun, talagang todo yun, di ba? Kung pag-aral ka sa Manila, ngayon na, hirap na hirap, di mas lalo pa nun, talagang todo ka pinag-aral, talagang ikaw ang isang yayamanin na. So, pag pumunto ng palengke yun, si Marlo taga-bit-bit ng bag. Bayong ang dala-dala pala, bayong, mamamalengke yun, bayong ang lalagyan ng kanyang pamamalengke. Ganun sila kayaman. Pero dumating sa puntong nawala ang kayamanan nila. Namatay ang tatay at nanay niya, ang tatay niya namatay sa diabetic, naputo ng paa, tumakit sa bang-bang. Ganun, katindi ang nangyari sa kanila. Then, so, si Marlo lang ang takbuhan ng pinsan niya na ito. So, dumating sa punto na, sabi ko kay Marlo, parang siya nang hingi sa'yo. Bigyan mo siya ng resources niya na pagkukunan na kayong pera. So, binigyan ng tricycle. Aba, ang sagot pa naman sa kanya, hindi ko pinangarap ang maging tricycle driver. Ay, ano naging pangarap mo? Ito na lang yung kaya mo ngayon. So, tapos, hindi siya makamove on. Limon siya ng limon. Na ang Luisaga noon ay ganito. Luisaga noon ay ganon. Kung maraming pera ay ngayon, ito na harapin mo. Ito yung kasalukuyan kasi ito yung totoo. Na wala ka ng pera. No? Harapin mo na ito para makapag-move at makapagsimula ka. Okay? So, kahit bilang Kristyano, huwag tayo ng limon sa mga nakaraan natin. Na minsan yung mga nakaraan, hindi naman makakatulong sa'yo ngayon para maging mabuti ang tao. Okay? Kung di naman makakatulong yan, huwag mo nang balikan. Huwag mo nang limon ka ng limon, huwag mo nang lilingin, huwag mo nang alalahanin. So, dahil iba na noon at iba mo yun. Iba yung lakas mo noon, iba ang lakas mo ngayon. Iba na yung pangyayari noon, at iba na ang pangyayari ngayon. Kaya huwag mo na ito paglaan pa ng panahon. Kaya hayaan mo na yun, yung mga masamang nakaraan, hayaan mo na. At magsimula tayo muli. Okay? So, para kung sugat, kung nasugatan ka, naglalamig na yan, sugat mo ang ginagawa pa. Kinakut-kut pa. No? Kinukut-kut pa. At then nagasariwa ulit. Nasaktan ka na nga. Binrek ka na nga. Sige, kutin mo pa. Ang dami kong binigay na regalo sa kanya. Binigay ko ng cellphone. Binigay ko ng gano'n. Pinakain ko sa mga mahaling restaurant. Tapos ibibreak lang ako. Kinukut-kut mo pa. Di mo masasaktan ka talaga. Pabayaan mo na ilan doon. Naglalamig na eh. Naglalamig na yung sugat mo. Yung nasasaktan mo, naghihilom na. Ay ginakot-kot, balik-balikan mo pa. So, lalo kang masasaktan. So, let go mo na yun. Kaya na yung mga bagay na hindi naman siya makakatulong para ikaw ay makapag-move on. Okay, sabi sa Lucas 9:62, kain po natin Lucas 9:62. Okay? Sabi ko sa Lucas 9:62, ay ganino. Parang mali ang pagkatayo. At gato naman ang tugon ni Jesus. Ito ang tugon ni Jesus. So pag sinabi itong tugon, alam niyo po ang Lucas, Matthew, Lucas, John. Ito may yung pangyayari na si Jesus mismo ang nagsasalita. Kaya pag sinabi niyan, na sinabi ni Jesus, ang Diyos talaga ang nagsasalita niyan. Hindi mga apostol. Kaya nga nakalagay doon eh, sinabi ni Jesus. Ibig sabihin, talagang ang Diyos ang nagsalita. Si Jesus talaga ang nagsalita. Unlike doon sa Efeso, Colossians, hindi na Diyos ang nagsalita doon. Ang mga apostol na ang nagsulat noon. Pero ito, sa Matthew, Lucas, Mark, and John, mismo ang Panginoon ang nagsasalita dyan. Makikita niyo may mga Bible, may mga red. Yun, salita mismo galing sa bibig ng Panginoon. At ang sinabi ng Panginoon. At ganito naman ang tugon ni Jesus. Sino mang nagsimulang mag-aararo, ngunit panay ang lingon, ay hindi dapat karapat-dapat sa kaharian ng Diyos. Paano ba kayo mag-araro? Hindi ako magsasaka eh. Paano kayo mag-araro? Abay, kalabaw yan ang dyan, gano'n? Gano'n mag-araro? Hindi ba hindi? Pag nag-aararo, ano ka gano'n? Dahil pag limang kayo ng lingon, sigurado hindi kayo makakapag-create ng straight na line. Hindi kayo makakagawa ng straight na line kung lumilingon kayo habang nag-aararo. Tama ako? Yes, tama. Kaya para magkaroon kayo ng tuwid na daan o tuwid na guhit, kinakailangan naka-focus ka. Focus ka doon sa ginagawa mo habang kayo nag-aararo. Ano sabi doon?
At sino mang magsimulang mag-araro, ngunit panay ang lingon ng lingon ay hindi karapat-dapat. Sakit, no? Masakit. Sabi niya dito, pag lingon ka naman lingon, hindi ka karapat-dapat sa kaharian ng Diyos. So imagine mo yun. Kapag hindi ka pa nakagawa ng isang tuwid na daan, at lingon ka ng lingon, hindi ka na 100%. Kapag hindi mo na nalingon, hindi ka talaga makakagawa ng tuwid na daan. So hindi ka karapat-dapat. Kapag hindi ka nakapag-produce ng linya na tuwid, ay hindi ka karapat-dapat sa Diyos. Sabi niya yun eh, hindi ka karapat-dapat sa kaharian ng Diyos kapag hindi ka nakapaggawa ng isang tuwid na daan o hindi ka nakararo na lingon ka ng lingon. Bakit niya po sinabi yun? Bakit niya kaya? Bakit mahalaga? So nakakalungkot yung sinasabi ni Sister Ina na noon kay Sister Jessica. Na ang haba-haba na ng panahon, nag-aral pa siya sa Bible School, nakapag-asawa ng pastor, tapos maririnig mo mula sa bibig niya, hindi siya nang born again. Hindi siya nakagawa ng pagdadaan. Kaya hindi siya naging karapat-dapat. Di ba? Ang tagal mo na. 20 years ka sa Panginoon. Wala ka pa rin tubig na daan na nagawa. Okay? So, nakakalungkot. Kinakailangan makagawa tayo ng tuwid na daan. Tamang daan upang maging karapat. Dapat tayo sa kaharian ng Diyos. Amen po ba? Yun ang layunin kung bakit naririto kayo lagi. Kaya nais ng mga anak ng Diyos, ang mga lingkod ng Diyos, na ang kanilang mga tumanggap sa Panginoon ay nandito lagi sa church upang maintindihan yung salita ng Diyos at maipamuhay niyo ito. Kaya alam niyo ba kung bakit hindi naging karapat-dapat yung mga nagsimulang mag-araro gumawa ng daan? Bakit hindi karapat-dapat? Dahil hindi ipapamuhay ang salita ng Diyos. Oo, present ka, pero utak mo wala dito. Oo, present ka, pero ang damdamin mo wala dito. Sinabi lang kasi ni Ate Neng, masabihan ng mga kamag-anak mo na mag-attend sa church. Sabi kasi nakakakonsensya naman, sabi ni Brother Grease, kunting oras ang ibinibigyan mo sa Diyos. Ang dami natin oras na kinukuha sa Panginoon. Kunti na lang, di pa natin maibigyan. No? Kaya natin nasasabi mga kapatid, na tayo ay hindi totally nag-born again dahil hindi nagiging tuwid yung ating buhay sa Panginoon. Na present na tayo, hindi tayo umabsent, pero yung espiritu natin wala sa Diyos. Ang bait nga, pero at dapat ng puso mo, ang dami ko palang sakit. Ang dami ko palang hinanakit sa lupa. Yun, no? Kinakailangan magka-produce mo tayo. Maging tama yung daan natin upang maging karapat-dapat tayo sa kaharian ng Diyos. So ngayon, 2026, kung noong 2025, hindi naging karapat-dapat ang buhay mo sa Panginoon, kayo po kasi, kayo na po mismo magsasabi niyan eh. Sabihin ko kayo nun sa iyo, okay? Sabihin ko ngayon sa inyo, kayo ligtas. Ligtas ba kayo? Sa taas ng kamay, ligtas ba kayo? Sabi ko, taas ng kamay, hindi ko sinabing mag-amen. Ligtas ba kayo? Sigurado kayo? Baka kagaya kayo ni Jessica, hindi pa rin nabuborn again. Pag nagtaas kayo ng pangamay, naligtas kayo, ibig sabihin, sigurado kayo sa tinanggap ng Kristo. At sigurado kayo na gumagawa kayo ng tamang daan. Gumagawa kayo ng tamang daan ang hindi kayo lingon sa inyong nakaraan. Pag sinabi kong lingon sa nakaraan, mga kapatid, binago ka lang ang Panginoon eh. No? Huwag ka nang lingon, huwag ka nang babalikan yung dati mo. Kung noon, umiinom ka ng timba-timba, ngayon bote-bote na lang. Tama? Bago ka, kasi timba noon na yung bote na lang. Next year, yung 27, yung bote na yan, baso na lang. Next 28, yung bote na yun, yung baso na yan, kupitan na lang. Hanggang sa tuluyan, nawala. Dahil kay Kristo. Dahil ang pagbabago naman sinasabi ko sa inyo nakaraan, hindi yan instant. Pero dinidesire mo na magbago ka. Iba yung nagdi-desire at hinahayaan mo na lang na wala kang ginagawa. Okay? Pero paano ka kakain kung hindi ka magluluto? Si Abel, makakain ka ba kung hindi ka magluluto? Hindi. Kinakailangan kumilos ka. Kung hindi
po sa Christian life natin. Pag sinabi natin, tinanggap natin si Kristo bilang Diyos at tagapagligtas, kinakailangan gawan natin doon na gumawa tayo. Upang makita sa buhay natin yung tunay na kaligtasan para maging karapat-dapat kayo sa kaharian ng Panginoon. Kaya umamin kayo na kayo ito ibig sabihin, gumagawa kayo ng tama. Sigurado kayo sa inyong tama. Kasi pag hindi po natin masabi na tayo ay ligtas na dahil kay Kristo, ay ibig sabihin, pinagdududahan niyo yung inyong kaligtasan talaga. Huwag po natin ito pagdudahan, bagkos pagtrabahuhan natin. Amen! Pagtrabahuhan natin ang ating buhay Kristiyano. Okay, sabi ka ko. Kung gusto mo mag-interview ng iyong taan ngayong 2026, sabi ko sa Hebrew 10:12, look to Jesus, the author and the finisher of our faith. Tingnan niyo sa Jesus. Kaya Jesus ay tumingin. Sapagkat sa Jesus ay hindi nagkamali. Sa Jesus ang perfecto. Huwag kayong tumingin sa simbahan ng Santa Fe. Ang simbahan ng Santa Fe ay hindi perfect. Huwag kayong tumingin sa isa't isa, sapagkat ang isa't isa ay hindi perfecto. Amen? Sino ay perfect? Kahit tayo sarili ko. Sabi, baka masunog ka. Lahat po nandito sa church na to ay may mga sakit. No? Mga makasalanan ang lahat na nandito. Kaya nga tayo lumalapit sa Diyos. Kasi mga makasalanan tayo. Kaya tayo lumalapit sa Diyos kasi hindi tayo mga tubig. Kaya tayo nandito. Pinagtatrabahuhan natin yung ating pangapalataya sa Panginoon. Kaya sabi, kay Jesus ang tayo tumingin. Sapagkat siya ang simula at magwawakas ng ating paparay. Hindi po tayo perfecto. Ako hindi perfecto, ikaw hindi perfecto. Lahat po tayo, ang church na ito may pagkakamali. Pero lahat tayo ay nakatingin kay Jesus na perfecto. Amen? Siya lang ang dapat natin tingnan. Dahil pag si Jesus at tinularan natin, dating ang panahon, magiging perfect tayo. Amen? Amen. Okay.